Hi guys! Maganda rin gabi. Welcome back po dito sa Gandara SRU channel for showbiz update. Andito na naman nga po akong muli nagbabalik. Ang nagmamaganda ninyong kachismosang Kim Pao, wala na nga pong iba si Gandara upang magatid sa inyo ng latest update and fresh happenings patungkol kina Kim Chiu and Paolo Avellino. And para nga po sa gabing ito, ang tatalakayin natin pag-uusapan na may kinalaman nga po kina Kim and Paolo hinggil nga po sa kanilang event ngayon si England. Kasi nga po nauna, 'di ba, si Kim. Ngayon naman po sumunod si Paolo Avellino. Malungkot ang ina na hindi po magkasabay ang Kim Pawen kung ano-ano na nga ang malabas. As usual naman, pag hindi mapakali kasi ang mga fans, kung ano-ano agad ang pumapasok sa isip, mga praning lang ang peg. But anyway, normal na siguro hatag ang ganyan kapag nasanay na rin kasi, no? Gusto kasi lagi na magkasama sila Kim and Paolo. It's just that kinakailangan siguro limitahan din natin ang ating mga sarili. Anyway, bago tayo mag-start, sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dito sa ating channel, pakiclick lang po tayo na subscribe button at notification bell na nariyan sa baba para mag-updated po kayo at ma-notify tuwing may bago tayong chika at balita hinggil sa Kim Pao. Basta po mga balita na may kinalaman kina Kim Chiu and Paolo Avellino, sagot na po natin yan. And eto na nga guys, so ayan, nakakatuwa lang pong isipin na si Paolo Avellino ay may pagsunod na nga rin po kay Kim Chiu. Agad-agad din po ay sumunod si Paolo kay Kim Chiu. Dapat kasi nagsabay na lang silang dalawa Charot lang. Siyempre, nakaschedule silang dalawa. And alam niyo naman, ang kasama ni Kim Chiu ay of course yung Team ASAP. At si Paolo hindi kasama doon. Kaya bukod siya ng pagpunta. Pero okay lang yun dahil magiging magkasama pa rin at magkikita pa rin naman sila doon. Ito nga po, tatuwa ako kasi agad-agad, ora-ora, dahil may pagsunod din agad si Paolo Avellino. Alam niyo, natawa ako sa comment, siguro daw. May nag-comment kasi sa Blue Up, sabi nila, baka siguro daw parang sinisilaban yung pet ni Paolo. Hindi mapakali kasi gusto na agad puntahan, sundan si Kim Chiu. Hindi na rin siguro nga sanay na hindi sila magkasama. Dapat lagi siyang nasa tabi ng kanyang chinita. Huy, grabe naman nga yun. And kahit nakamask, as usual naman, nakamask, nakasombrelo, nakahoodie pa ni Paolo Avellino, kitang-kita at lutang na lutang pa rin nga ang kanyang kagwapuhan. So, ayan. Tingnan nyo, mata pa lang. Mata pa lang, nakaka-enlove na. Di lalo na kapag tinanggal ang face mask. Di ba, bagets na bagets? Talagang, pa rin si Paolo Avellino. Lakas ng appeal kahit tumatanda na rin. Of course, they are getting older na rin ni Kim Chiu. Pero, bagets sila tingnan. Parang mga teenagers. Diba? Nakakatawa lang na, ayun, agad-agad, sumunod din si Paolo Avellino. So, parang, lang rin, parang, hindi rin LDR. Hindi LDR, hindi naman talaga magiging LDR kasi supposed to be, naman talaga sila, magkasama sa England. Anyway, sabi dito ni Sunny, maganda rin gabi, shout out. Actually, Kim was one of the first group to meet and greet the fans in England, and Pao not included. Fake news. Ayan ha. Totoo. Ayun nga yung dahilan kung ba't hindi sila magkasama ni Paolo. Meron ako nababasa, hindi raw sila makatulog, kakaisip, bakit hindi magkasama yung Kim Pao. Ayun, kapag kasi mga ganyan, meron agad talagang mga negative na, may kakambal agad na negatibong comments. Alam niyo, naiisip agad yung mga fans. Meron pa unfollow daw, na natatawa na lamang din nga ako. Dahil lang sa hindi magkasabay, si Kim at iba yung kasama niya, yung group ni Kim Chiu na pumunta doon. Kung ano-ano agad pumasok. Napaka-advance mag-isip ng ilang fans. Ang problema, advance nga sa negative pa. Hindi ba pwedeng positive? Kagaya ko, yung pagiging advance ko mag-isip nandun agad sa kasala ng Kim Pao. Charat! Anyway, sabi naman dito ni Van, maganda rin gabi.
Miss Gandara, no tayo sa fake news. Ayaw namin yan. Para sa mga bashers lamang yan. Miss Gandara, kaya pa nakakarinig mga seniors nalulungkot at nanglalambot mga fans. Affected. Highs! Mga ibang vlogger din, kung minsan bashers ng Kim Pao. Meron po talaga. As in, yung talagang sinisiraan po si Kim Chiu. Talagang below the belt na yung sinasabi. Kasi nasa kampo siya nung kabila. Tayo naman, may sarili tayong kampo. Kampo tayo ng Kim Pao. Pero never naman ako nagsalita ng masakit at below the belt sa kabila. Pero bakit ganun yung ibang vlogger, no? Porque nandun sila sa kabilang bakod, kung ano-anong masasakit na sinasabi nila kay Kim Chiu. Grabe. Ay nako, sana sa langit yung punta nila. Nakakalungkot lang isipin na yun yung way nila para iangat yung idol nila. Ang ibaba si Kim Chiu. Diba? Pwede bang iangat na lang nila yung idol nila nang dahil kaangat-angat naman talaga. Hindi yung kinakailangan nila mag-down ng iba para lang umangat. Nakakainis yung ganong mga tao. Walang patutunguhan, lalo higit na wala silang patutunguhan pupuntahan sa kanilang strategy na yan. Anyway, sabi nga ni Miss Van, basta ayaw namin ng fake news. Thank you so much for updating us. God bless. Kaya nga, talagang pagdating sa Kim Pao, talagang double time. Hindi lang double time, talagang overnight po talaga sila sa paninira at paggawa ng anuman po na kasinungalingan para lang, maglaylo lahat ng mga fans, para maglaylo ang career. Kasi naniniwala sila. Nalala niyo ba yung sinabi nung nakaraan? May nagsabi na ano ba yan? Kim Pao na naman. Nakalinya. Kakatapos na ng project nila. Kim Pao na naman. Di ba dapat wala yan sa linya? Ito dapat yung nakalinya. Pero, because of Kim Pao, palakasan daw kasi. Paribasa si Kim Chiu, bata daw, ni Direk Loren. Ayun. Kahit hindi siya nakalinya, ipinasok. Kim Pao na naman. Nang aapak daw ng ibang co-artist. Diba? Yan ang gusto nilang sabihin. Which is, ang totoo naman talaga, pagdating sa business, kung sino mabenta, siyang kanilang ipupursue. At the same time, hindi po totoong Kim Pao ay hindi nakalinya. Kasi unang-una, noong i-discuss ang My Love Will Make You Disappear, first ever movie ng Kim Pao, nasabi na po na kung papatok, patong-patong sa sunod ang magiging project ng dalawa. Kaya nga, di ba sabi ni Kim Chiu, papatukin muna. Hindi pa umi-ere yung My Love Will Make You Disappear yan, ha? Sabi ni Kim, papatukin muna. Meaning may nakapila. May nakapila kina Kim and Paul. It's a matter of dapat lang talagang papatukin para ituloy. Napapatok. Ang My Love Will Make You Disappear. Di tuloy na tuloy. Wala pong makakahadlang para sa project ng Kim Pao. Kaya ayun, lahat ng kasiraan, talagang kasinungalingan, gagawin at gagawin nila. Overtime ang mga yan. Double time ang mga yan pagdating sa Kim Pao. Anyway, sabi naman dito ni Garch Love, hello Gandara. Yung ibang basher makapagsalita na babahero si Pao. Lahat ng interview ni Pao, napanood ko kaya. Napanood ko siya. Yung taong, yung gusto niya, yung mahalin niya, yung panghabang buhay na. Kasi pag naghiwalay tayo, masakit para sa kanya. Para sa kanya, hindi lang daw sa isang araw, linggo, buwan, taon pa daw bago siya makamove on. Kasi masakit daw yung breakup. Na di po basihan na porket mga break up si Paolo, tas sabihin na nila babaer yung relationship po ni Pao, matagalan din. Taon din inaabot sa ibang past niya. Nakakainis lang po yung mga ganon, yung tingin nila kay Pao. Pero si Kimi lang ang magpapakatotoo kung ganon
kabait at mapagmahal si Paolo. Grabe ang aman pulo niya. Niyanig ng kilig ang buong Kimpaulandia dahil yung malabo noon, ngayon clear na. Sobrang excited na ang lahat sa August 30. Nag-promise lang sila sa isa't isa sa isang interview ngayon. No more LDR na po sila August 27. Magkayakap na sila and more memories na naman ang nagaganap sa London at abangers sa vlog ni Kimi. Talagang meron na naman yan. Thank you, Miss Gandara. O yan, di ba? Totoo yan. Wife material kasi ang hanap ni Paolo. Ewan ko ba bakit binabansagan niya na babaero. Anyway guys, hanggang dito lang po muna ang ating update hinggil po sa Kim Pao. And kita-kits na lang po tayo sa mga susunod po nating update kung meron po tayong bagong chika at balita about sa Kim Pao. Salamat!